So inabot na ako ng 10 oras ng gabi dito sa mga kabundukan ng Sierra Madre na sakop ng Dingalan. Sobrang dilim talaga, tingnan mo pag tinanggal ko yung ilaw, pitch black. Ayan, literal, wala tayong makita. Sobrang dilim, pitch black talaga. Likas sa akin ang pagiging hindi matatakutin sa dilim. Hindi rin ako natatakot sa mga kwento tungkol sa mga nagpapakitang espiritu ng mga namatay. Mas natatakot ako sa mga buhay na may masamang layunin na pwedeng humarang sa akin sa gitna ng dilim. So time check tayo, 4:15, alas 4 ako gumising. Second day na. Pupuntahan ko yung Umiray Bridge bago natin tuluyang iwan tong Dingalan. Tapos nun, diretso na tayo sa San Luis, tapos sa Baler. Ang unang lakad ko ngayong araw bago ako mag-almusal, dumaan muna ako dito sa feeder port ulit para silayan ang ganda ng Dingalan sa umaga. Tingnan niyo sa background ko. Diba? Napakaganda. So ito, Sierra Madre to. Sierra Madre. Yan. Yan. Tapos yan, dudugtong yan doon sa Quezon. Siguro duduluhan natin yan kasi plano kong pumunta muna ng Umiray bago tayo makarating sa bago tayo lumabas ng Dingalan at pumunta sa Baler. Pero iba talaga yung kombinasyon ng view ng bundok tsaka dagat eh. Pag pinagsama mo talagang sobrang amazing. So doon sa likod pa ng bundok na yun tayo pumunta kahapon, yung ginabi tayo. Ito yung view naman sa ibang parte ng feeder port. Iniisip ko palang nalalabas ako ng Dingalan ngayong araw ay nakakaramdam na kagad ako ng lungkot. Napakadali ko talagang ma-attach sa mga lugar na pinupuntahan ko. Tapos, idagdag mo pa yung meron akong emotional connection sa lalawigan ng Aurora. At nagsimula na nga akong giliran ng coastline ng Dingalan papunta sa Barangay Umiray. Pero napatigil ulit ako sa signage ng Barangay Butas na Bato dahil sa ganda ng view. Ito, nandito tayo sa Butas na Bato. And grabe, napakaganda rin ng view dito. Ayan. May nakikita tayong rock formation doon. Tapos dito naman yung beach area. So paano ba yung Gar? Diyan lang sa bahay nyo. Mahigit 19 kilometers pa ang mumuturin ko bago makarating sa Umiray Bridge. Kaya di na ako nagpahinto-hinto pa at rumekta na ako. Ito ang tinatawag na Umiray River. Itong ilog na to, dumidiretso na to doon, dudugtong na sa dagat. At itong tulay na tumatawid dito sa Umiray River ay tinatawag na Umiray Bridge. Tara, baybayin natin tong tulay. Ayan. Sobrang tahimik, no? Hindi nyo naririnig yung tunog ng makina. Yan ay dahil gamit natin ang Freedcon Intercom bilang wireless microphone nitong Insta360 X3 natin. By the way, first time kong pumasok sa general na car na hindi nagmumula sa Infanta Quezon. So support na yon, medyo naman mind freak ako. Ang Umiray nga pala ay twin barangay. So merong Umiray Dingalan at itong papasokin natin ay Umiray General Nakar. So the moment na lumusot tayo dyan sa arko na yan, nasa loob na tayo ng bayan ng General Nakar sa lalawigan ng Quezon. Oh, mind freak, di ba? Ayan na, Quezon na. Pinagbigyan ko lang yung curiosity ko kaya hindi na ako nagtagal. Bumalik na kagad ako kasi mahaba ang lalakbayin ko ngayong araw. Pero di ko pa rin talaga mapigilang mapahinto. Yung dalampasigan kasi na pinuntahan ko kanina sa feeder port, puro bato eh. Kaya this time, mabuhangin naman. Parang candy rin sa mata ang view ng Pacific Ocean mula sa parte na to ng Dingalan. Bali to, sa bundukan na ng Quezon yan. Doon tayo galing sa dugtungan ng Nakar at saka ng Dingalan. Imagine mo yung bundok na yun doon. Doon tayo galing kagabi. Lalabas na sana ako ng Dingalan at dediretso sa Baler eh. Pero bigla na naman kasi akong nakaisip ng side trip. Dahil maaga pa naman, ang importante lang naman din tayo abutan ng gabi sa
ng Bungabon. Pupunta tayo sa Lactas Falls. Napasabak na naman tuloy ako sa Barangay Ibona at Barangay Abungan. Bago tayo makarating sa Lactas Falls, off-road na naman, Gar. Gar, mag-ride ka na kasi, Gar. Napakainit ng sikat ng araw. Tuyong-tuyo ang lupang kalsadang to. Kaya kahit may balaklava ako, langhap sarap pa rin yung alikabok dito. O Gar, habang nag-adventure ako dito, Gar, nakahiga ka sa sopa, Gar. Kilos-kilos, Gar, mag-ride ka na. Tapos lumiko ako dito at pumasok sa trail sa gilid ng ilog. Giliran natin tong ilog. Oh yeah. Oh yeah. Yun. Masasaan ko't makakarating din tayo doon. 2 kilometro na. Nabato-bato. Yung nalakbay natin. Ngayon naman buhangin. City tires pa naman yung dala natin. So dumudulas-dulas tayo. Buhangin pa din, Gar. Kumikembot-kembot tayo, Gar. Lugi gulong, Gar. Dito ko napagtanto na wrong turn pala ako. Hindi pala dapat ako lumiko at bumaba sa gilid ng ilog. Nakarating ako sa Lipit Picnic Ground. Napapaisip lang ako kung may daan dito na lulusot sa Lactas Falls. Nandito na yung falls pero pinababalik nila ako sa ginagawang kalsada Kaya bumalik na lang ako. Ayan, bumalik tayo dito. Mali tayo ng pinasok, bumaba kasi tayo dyan kanina. Hindi pala. Ito pa pala, mahaba-habang off-road pa. Matapos mapuno ng 2 kilong alikabok ang baga ko, ay narating ko na ang trail na naglilid papunta sa Lactas Falls. So itong nakikita nyong ilog dito sa background ko, ito na yung diretso papunta sa Lactas Falls. Ngayon, mayroon naman akong baong shorts. Ang problema, wala akong baong tsinelas. So hindi ko na siya papasukin kasi mas mabilis talaga kung papasukin mo siya ng motor. Though challenging din talaga kasi mukha lang mababaw yan pero malalim-lalim din. Pwede kong iwan yung motor dito tapos maglakad ako doon. Ang problema, kulang-kulang 1 oras pa raw bago makarating sa Lactas. Pagod na ako kahapon. Yung lakas ko, i-reserve ko na lang para sa Mother Falls kasi trekking din papunta doon and sa bayan ng San Luis yun. Para naman bawat bayan na daanan natin meron akong maipakitang highlight. Pero may isi-share ako sa inyo. Ito, sa likod ko, ito yung kalsada na tatagusan nung DRT Dingalan Road. Kapag nagawa to, lahat ng papuntang Dingalan ay hindi na iikot ng Gabaldon. Pag galing ka ng Maynila, papasok ka na lang sa DRT at dito na yung lusot mo. Nakakatuwa lang kasi pinuntahan ko na yung kabilang dulo nito, yung starting point nito dun sa DRT. Ngayon naman nandito ako sa end point. Diretso dyan doon, tapos main road, tapos pag ganito papunta sa bayan ng Dingalan, which is malapit na lang. Dingalan na to pero may sa sentro ng bayan. Amazing! Pangalawang falls na to na nabigo akong marating. Malapit na rin sana mula rito yung Abungan Falls pero hindi ko na rin pinuntahan kasi naghahabol na ako ng oras. Kaya rerekta na sana ako palabas ng Dingalan. Kaya lang, 10:40 pa lang, bubuksan to alas 12 pa. Nagsasara pala tong kalsadang to ng 9 to 12. Isa yung oras sa mga dahilan kung bakit hindi ako dumiretso ng Lactas kasi kakain ng oras yun. Pero kung alam ko lang na magsasara sila dito at di ako makakadaan, madidelay din naman pala yung biyahe ko. Dumiretso na lang pala sana ako sa Lactas. nakapag-taste naman ako sa paghihintay ng halos 1.5 oras. Agad ko nang binagtas ang kalsada palabas ng Dingalan. Ang ganda talaga ng view ng mga madadaanan dito. Sa kalsadang to na mula sa sentro ng Dingalan hanggang makapasok sa General Nakar, itong parting to na lang ang natitirang hindi pa sementado. Pero konting-konti na lang to. Mga kalahating kilong langhap ng alikabok na lang. Makalipas ang kulang-kulang sa 9 na kilometro ay narating ko na ang I Love Dingalan marker. Huminto muna ako saglit para formal na pansamantalang magpaalam sa napakagandang bayan ng Dingalan.
Pansamantala kasi alam kong hindi magtatagal ay babalik naman ako dito. May konting lungkot pa rin akong nararamdaman syempre. Excited na akong daanan ang Dito Mabo Mother Falls sa San Luis bago dumiretso sa Baler. Wala akong kaalam-alam na dito pala magsisimula ang isa sa mga pinakadelikadong ride na mararanasan ko. Hindi ko na hinintay na tumila yung ulan. Nung humina na, umalis na ako. Kasi sumikat naman na yung araw. So let's just hope na patigil na to. Malayo-layo pa kasi yung pupuntahan ko and hindi naman tayo makakapagmabilis sa Bungabon. Anyways, nandito pa lang tayo sa Laur, Nueva Ecija. After nito, papasok tayo ng Bungabon. Tapos syempre yung sikat na twisties ng Bungabon. Katapos nun, paglagpas natin sa arko ng Maria Aurora, mas matinding twisties pa naghihintay sa atin doon. Ang inaalala ko lang, umulan dito, so malamang umulan din sa San Luis. Plano pa naman natin pumunta sa Dito Mabo Mother Falls. Nung nakaraan, di nila ako pinapasok doon sa area dahil katatapos lang ng sobrang lakas na ulan. Delikado daw yung tubig na tatawirin, yung ilog na tatawirin bago makarating doon. So let's just hope for the best. Dito na tayo sa Bungabon. Walang ulan dito. Salamat naman. Nag-stop over lang ako para kumain kasi naalala ko late na pala ako para sa lunch. Alas 2 na. So itong nandito sa likod ko na kalsada, ito na yung diretso papuntang Twisties. So kumain na ako dito para medyo kondisyon tayo. Tingnan na lang natin kung may mga pwede tayong hintuan na pasyalan dyan along the way. Pero ang main goal natin ngayon yung Mother Falls sa San Luis. Papaitan at saka adobong. Nya dato yan te? Nya nga luto datoy? Adobong nga bituka? Oo. Oh. Papaitan at saka adobong bituka. Tapos na tayo kumain. Kilometer check tayo. 35221 nung umalis tayo. So nakaka 316 kilometers na tayo. So tara, gear up na tayo, biyahe ulit. Bandang alas 3 na ng hapon nung ituloy ko ang ride. Kung walang ulan at walang aberya sa daan, tiwala naman akong makakarating ako sa Baler bago magdilim. Kaya lang, mula sa kinaroroonan ko ay nakita ko ng umuulan ng mga kabundukang aakyatin ko. At tama nga ako, sa paanan pa lang ng kabundukan ay inulan na naman ako ng napakalakas. Kilala ng karamihan ng Bungabon bilang Sibuyas Capital of the Philippines. Pero mas kilala naman ng mga riders ang Bungabon dahil sa mga twisties nito na dumudugtong sa mga twisties ng Maria Aurora. Kapag ganitong maulan, madalas ang mini landslide dito. May mga tubig din na nagtatangay ng putik at bato na tumatawid sa kalsada mula sa mga kabundukan. At kung minalas-malas ka pa, may madadaanan kang natibag na parte ng kalsada. Kapag galing ka sa Metro Manila at papunta ka sa Baler, may dalawang twisties kang pagpipilian. Yung twisties na sinasakop ng Pantabangan, Castañeda at Maria Aurora. At pwede rin itong twisties na dinadaanan ko ngayon na sinasakop naman ng Bungabon at kabilang parte ng Maria Aurora. Marami ang mas gustong dumaan dito dahil kahit mas marami at mas matutulis sa mga kurbada dito, ay mas gradual naman ang pag-akyat mo sa mga kabundukan. Hindi biglang tarik kumbaga. Mas ideal daw para sa mga motor na maliliit ang makina. Pero ako, mas mabilis ang biyahe ko kapag sa kabilang ruta ako dumaan. Kasi kahit mas matarik ang mga akyatan doon, mas konti at hindi masyadong matutulis ang mga kurbada, maliban doon sa tinatawag nilang horseshoe na matarik na sikuhan. Malakas kasi makadagdag ng travel time ang mga sharp corners eh.
Kahit nga sa patag magbabagal ka talaga sa mga sharp corners. Nagpapasalamat pa ako nung una kasi mukhang nakalagpas na yung ulan kaya basang kalsada na lang ang dinadaanan ko. Pero maya-maya pa ay umambon na naman. Ito actually ang reason kung bakit kahapon kahit may chance sana akong dumiretso na ng Baler from Dingalan, hindi na ako nagtuloy. Di ba sinabi ko na ayokong abutan ng dilim dito sa Bungabon? Ito yung reason. Kasi sobrang challenging ng mga twisties dito, lalo na kapag lumagpas ka na doon sa arko ng Maria Aurora. And maliban sa challenging yung twisties, walang street lights dito. So problema mo yung visibility. Tapos uulanin ka, edi talagang zero visibility ka na nun, di ba? Kaya kayo kapag nagbibiyahe kayo, kilalanin nyo maigi yung kalsada. Tapos respetuhin nyo na lang din yung panahon, yung degree of difficulty ng daan, para hindi mag-lead sa hindi ka nais-nais na pangyayari. At mula sa ambon ay naging malakas na ulan na naman. Kaya napahinto na ako at nagsuot ng kapote. Share ko lang, hydro rider ako. Hindi talaga ako nagkakapote hanggat kaya kong tiisin yung patak ng ulan. Pero pag ganitong nagsusuot na ako ng kapote, ibig sabihin malakas na talaga yung ulan. Tama lang na nagdesisyon na ako magkapote. Kasi wala pang kalahating kilometro ay tumodo na yung ulan to the point na wala na akong makita. Tapos idagdag mo pa na may kalabuan ng mata ko. Hindi na ako naglabas ng camera dahil iisa lang ang kamerang dala ko at kapag nasira siya sa pagkababad sa ulan ay hindi ko na maidodokumento ang biyahe ko. Tiniis ko yung ulan pero dahan-dahan lang dahil umaasa na lang ako sa nakikita kong linya ng kalsada na malapit sa akin. Hanggang sa nakakita ako ng masisilungan. Hindi ko na hinintay pang tumila ang ulan. Pinakalma ko lang ng konti para malinaw kong nakikita ang daan tapos lumarga na ulit ako. Biyahero ako at sanay naman ako sa ganito. Pero iba talaga ang kumpiyansa ko sa kalsada nung 2020 pa ang mga mata ko. Wala bang butas dyan? Walang butas dyan? Wala. Sige. Ito yung rason kaya ayokong abutan dito ng gabi. At least ngayon, challenging man yung daan, may sapat na visibility tayo. Kapag gabi kasi wala. Malakas yung ragasan ng tubig. Hindi lang halata siguro sa camera. Natatangay yung gulong ng motor. Diyos ko, ikaw na bahala mag-ingat sa akin. Ang gusto ko lang makarating sa Baler bago magdilim. Itong I Love Labi marker ang palatandaan na mula sa paanan ng mga kabundukan na pinanggalingan ko hanggang sa arko ng Aurora ay halfway na ako. Mahaba-habang biyahe pa. Ang problema, hindi ako makapagpatakbo ng mabilis. Basa at madulas ang kalsada, pudpud na rin yung mga gulong ng gamit kong XRM, maulan, at malabo ang paningin ko. Sinisingil na rin ako ng pagod at puyat. Kung puro ride lang ang ginawa ko, hindi sana ako basta-basta makakaramdam ng pagod Kaso sinamahan ko pa kasi ng maraming trekking. Tsaka nakakabugbog din sa katawan yung mabigat na buhos ng ulan. Sa wakas, makalipas ang mahigit 5.5 kilometro mula sa tulay na to ay humupa na ang ulan. Sobrang hina na lang ng ulan, nagtanggal na ako ng kapote. May papakita ko sa inyo. Yan. So, dito tayo galing sa kalsadang to. Gumanon tayo doon, tapos akyat doon, tapos dito lalabas. Pero may isa pa akong ipapakita. Nakita nyo yung patag na bahagi doon. Like, ang dami ng bundok dyan. Tapos sa dulo may patag na bahagi. Doon tayo galing. Imagine mo, dinaanan natin lahat yan. Amazing. Ipinagpatuloy ko uli yung ride hanggang sa napilitan akong huminto para magkape dahil hindi ko na kayang tiisin yung lamig ng lugar. Nandito na rin lang ako, sinamantala ko na ring sulitin ang ganda ng view. Tanaw ko sa malayo yung patag na pinanggalingan ko.
Dahil alas 4 na, hindi pa tayo nakakarating sa arko ng Aurora at hindi pa tayo nakakababa ng San Luis. Hindi na tayo dadaan sa falls sa San Luis kasi una sa lahat umulan, so malakas yung daloy ng tubig sa ilog, natatawirin papunta ron. Hindi rin nila tayo papayagan. Pangalawa, sobrang dilim na kapag pabalik na tayo kung pupunta pa tayo doon. Didiretso na tayo ng Baler, magpapahinga tayo doon. Pinag-iisipan ko pa kung didiretso pa ako ng Kasiguran kasi si Honda nag-message sa akin na i-deliver nila yung motor na re-reviewin ko. So, kailangan ko nang umuwi. Hindi ko na maitutuloy hanggang Kasiguran. Siguro maggagawa na lang ako ng hiwalay na ride para doon. Bukod sa katatapos lang ng malakas na ulan, kinukubkuban ng ulap itong kabundukan na kinaroroonan ko. Tapos malapit na ring gumabi. Kaya sobrang lamig talaga, nanunuot sa katawan. Basa pa naman yung damit ko. Makikita mo sa video na mabilis ang paggalaw ng mga ulap. Salamat Honay, alis na po ako. Actually, lumakas na naman ng gusto yung ulan. Pero nagka-pote gaming na lang ulit ako kasi mas mahirap yung patitilahin natin yung ulan. Tapos hindi pala tumila. Abutan tayo ng gabi dito sa daan. Kailangan bago magdilim, dapat nasa Baler na tayo or at least nasa maliwanag na parte na tayo ng San Luis, yung mga kabahayan. So, tara na. Abutan pa rin talaga tayo ng dilim kasi hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis Yung ulap umaahon mula sa baba, pataas dito. Napakaganda, grabe, pero sobrang lamig din. Isa rin sa dahilan yung lamig kung bakit hindi ako makapagpatakbo ng mabilis. Nanunuot kasi talaga. Biglang nag-lock yung gulong ko sa likuran at nag-skid yung motor ng ilang metro. Sobrang dilim dito, tignan nyo pag pinatay ko yung ilaw. Oh.